Salamat sa awit nga pag-upalang nato na dungog. Mga higala ug mga kaigsunan, aniya nasab kita nining ato karon nga tulumanon sa matag Sabado. Live kita karon sa account sa Raul Bukayong o Juan Legal Bukayong sa Seventh Adventist Church nga account o sa Kang Jurad Bukayong nga account. So mga higala, salamat no. Ang awit nagpahinumdum na to nga naagi yung langit. Muna itong gihandom kanunay. Muna nga magtuon ta kanunay o kamo nga nagasunod diri sa Radyo Bisdak 99.9 sa kaoras ta makiguban ninyo matag Domingo o ato karong pamalandong o ato mabati ang pulong sa Dios nga may gisulti sa Mateo 22:29 nga mao ang iyang gahom. So kung ang gahom sa Ginoo mao ni ang iyang pulong, so magisgot ta karon pinagi sa atong evangelist na address sa akong tuo si Silver Carl Opon niya po si evangelist Carlito Sibua Senior no? Si Silver Carl sa ni Maestro ang address sa akong wala evangelist Raimundo Umundoy Bukayong kung na-address kung tapad sa ako ang wala mao ni si Pastor Lidio Saklulo Upon. So kamo karon nagatan-aw, pwede mo mangutana bahin sa diri sa atong live ang nakakita karon sa Facebook o sa istasyonan sa 99.9 Domingo ni nato madungog sa matag alas 12 hangtod sa alauna. So mo ni karon atong ihatag ang panahon kay humana naman ang pagampo, humana po ang special song. Atong ihatag ang panahon sa atong evangelist bahin sa usa ka topic. Ngayon yung madungog kaya tumiyaging topic nato ilhanan man sa pagbalik sa Ginoo. So ihatag nato kaniya ang panahon kauban ni Silver Carl Opon. Okay, daghang salamat Pastor Raul Bukayong bangkod sa inyong nakita ang among mga kauban ini o kinsa magato naka-abri silang radyo karon panahona karong utuha o silang mga cellphone o maing udto kanyo tanan sa tanan jud nga maabot aning Mount Tingog. Oh, nining kautuhon ang nabati ninyo ni Ate niaging Domingo mao ang ilhanan sa iyang pagbalik. Kanang ilhanan sa iyang pagbalik daghang kang makita diha, daghang mga hitabo. Pero karon ang tema nato ang pagbalik ni Kristo. Sa iyang pagbalik nasa gisaad sa iyang mga tinunan. Di lang kay tinunan ingon usab natong tanan. Ang Juan 14 bersikulo ngadto sa 3 nasa gisaad nga pulianan daghan dili gamay atong ipabasa sa atong magbabasa. Kinahanglan dili makaguol sa inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig nga usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan ang naay daghang puy-anan. Kun dili pa moingon maunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam ug luna lang kaninyo. Ug sa mahiadto na ako makaandam na ako luna alang kaninyo, moani ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo ngani uban kanako aron nga diin gani ako ato usab kamo. Nasa gisaad nga daghan kay pulianan. Kung kita naglisod tag pulianan ining kalibutan na, pero ang gisaad niya daghang mga lawak didto unya nga atong pagapuy-an. Mao na diha mga higala. Nga sa diin ingon siya, diin gani ako tuasab dito. Kauban na nato ang Ginoo ni anang mga panahon na. Pero kining ang iyang pagbalik kinsa man sa balang kasulatan nagpamatuod nga siya mo balik. Atong tanawon ang Judas 1:14 nga nag-isgot dito ang kauban niya ang pagbalik mao ang mga balaan. Atong ipabasa ang Judas 1:14. Mahitungod usab kanila si Enoch usa sa ikapitong kaliwatan sukad kang Adan naghimog propesiya nga nag-ingon tan-awa ang Ginoo na iabot uban sa iyang balaang mga panon. Na ang iya din kauban mao ang balaan nga mga panon. Iya pag ani niya nini ining pagbalik niya ang iyang kauban wala siya
inusara kundi ang katong mga balaan ngayang mga kauban. O sa lain pa niyang mga teksto atong mahibawan o balaan ra ba? Unsa man ang paagi sa iyang pagbalik? Ang Mateo 24 bersikulo 26 ngadto sa 27 atong makita diha, atong mabasa atong madungog dinha nga sa iyang pagbalik na imiingon nga tuwa siya dito, tuwa siya itong napita. Ningon ang balang kasulatan, ngaya mo gadto, ayaw mo pag-adto na kay kana siya ang iyang pagbalik makita sa tanang mga mata. Pero sa di parato kanon ang pinadayag ato sa ipabasa ang Mateo 24 bersikulo 26. Busa kung sila magaingon kaninyo, tan-awa atoa siya sa awaaw. Ayaw gayod kamo pagadto didto. Ug kung sila magaingon, tan-awa anaa siya sa sulod nga mga lawak, ayaw gayod kamo pagtuo niini. Kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan o makita hangtod sa kasadpan, maingon man usab unya niini ang pag-abot sa anak sa tao. Kung sa'y tambag ni Mateo, dili mo pagtuo dito, ug sa diha tungod kay dili kay usara ang mata nga makita niya na, kundi daghang mga mata nga makita. Pinadayag 1 bersikulo 7 nga dito sa iyang pagbalik, ingon siya dito nga diin makita siya sa tanang mga mata, bisan pa ang nagdughang siyang gilid. At ipabasa. Tanawa siya o malabot uban sa mga panganod o makita siya sa tanang mata, sa tanang nanagdughang kaniya, ug ang tanang kabanayan sa yuta managminatay tungod kaniya. Oo, amen. O tanawa, muna siya diha ang kamaturan nga diin siya mobalik. Sa dihang iya sa mobalik, mutukad ba siya sa yuta? Ang Mateo 24 bersikulo 30 nana siya sa panganod magtanaw alang nato at ipabasa nga di siya moari mutukad og yuta kundi na siya sa panganod ato makita uban sa dakong himaya. Ug unya magapakita diya sa langit ang ilhanan sa anak sa tao, ug unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay, ug ilang makita ang anak sa tao nga moabot nga sinapuang sa mga panganod sa langit inubanan sa kagahom ug dakong himaya. Dito sa 33, Ingon man usab niini ini kakita ninyo niining tanang mga butanga, masayran ninyo nga haduol na siya anaa na gayud sa mga pultahan. nagkuha na siya kini makita diha uban sa iyang himaya o diha pagtikang niya duol na gyud, duol na sa atong pultahan. Usay tumong anong mobalik man siya? Ha? Usa may tumong nga mobalik man siya, ang tumong nga mobalik siya, mailhan na to diha nga diin sa iyang pag-ari ang Lucas 6:26 muanhi uban ang tulo ka pilo nga himaya. Ati ipabasa. Alaot kamo sa diya nga ang tanang mga tao magasulting maayo may tungod kaninyo, kay ang mga mini nga propeta gibuhatan man sa ingon nga paagi sa mga ginikanan sa maong mga tao. Sa diya pa siya mobalik, mga higala, daghan ang mga hitabo nga muari dinhi, daghan ang mga hitabo nga atong ining madunggan nga bisan gani ang Mateo 24:24 bisan gani ang mga pinili pagapilian pa sumala sa pamahayag sa Mateo 24:24. Kay mutungha ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga propeta ug magapakitag dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpaisalaag kung mahimo bisan pa sa mga pinili. Muna siya diha, sa di pa siya mubalik nga bisan pa mga pinili matingala ka wala namang mag-alagad tungod kay nailad sila sa mga lipat-lipat sa mga mini nga mga magtutudlo ug mga propeta. Muna diha mga higala nga atong bantayan sa atong pagkinabuhi, panglakaw din kalibutan sa atong pag-alagad mga higala. Ang dinhi mga higala atong mabati ug sa iya naging pagbalik human naman ang mga hitabo diha sa iyang pagbalik kinsa ba ang iyang mga kauban? Manulunda ang iyang mga kauban. Ang 1 Tesalonica 4:16 na atong mabasa diha sa sinulat ni Pablo ngadto sa mga Tesalonica kag ipamatuod nga iyang pagbalik o kauban niya ang punuan sa mga lunda o ang ilang tulunggon ang mga propeta naa mga higala. At ipabasa. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog niya gikan sa langit
inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa mga punuan sa mga manununda ug sa tingog sa tumpeta sa Dios ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo una sa pagpamangon. Kay ang nangamatay diha kang Kristo, inigbalik niya muuna sa pagpamangon. Unsa may buot pasabot anang nangamatay diha kang Kristo? Ang nangamatay diha kang Kristo nga nag-alagad gikan karon, gikan pa sa una og inigbalik ni Kristo naabtan gihapon nga nangalagad mo na buot pasabot nga nangalagad diha kang Kristo, nangamatay diha kang Kristo. Mo na diha mga higala. Sa iyang pagbalik, ang 1 Timoteo 6 versikulo 14 ngadto sa 15 ato giyong bantayan ang atong mga reliyon. Nga unta walay mansa o walay buling nga iyang makaplagan inig-anhi niya dinhi. Tamasaw. 1 Timoteo 6 14 15. No. Ako magatugon kanimo mga imong bantayan ang sugo nga may gawas kini sa buling o may gawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtunga sa atong Ginoong Kristo. Ug unya sa gitagal nga panahon kini gapadayagra sa dalaygon ug bugtong magagahom ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Kanang words diha, kanang pulong diha nga inigbalik niya unta nga walay kuling umansa nga dili masaway. Kanang masaway mga higala ato ginang bantayan nga basig mahimong sa lawayon ang atong gituhuan o kaha ang atong gisakyan nga sakyan mao ang reliyon basig nagsulti o dili tinuod wala gyud ma-comply ang tanan o kinang wala mahingpit kundi kanang yung subay sa balang kasulatan o subay sa labda nga atong gisubay ang atong mga lihok ug atong mga panghuna-huna matag karon og unya. Inigbalik niya kinahanglan ang Mateo 24:44 ngadto sa 46 bulahan siya sa pag-ani sa iyang Ginoo nga makita nga nagabuhat, nagakugi ug nagsulti sa tinuod. Ati basa ang mga teksto. Busa kamo kinahanglan mangandam kay ang anak sa tawo maabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Nan kinsa ba ang kasaligan ug mangyalamon nga ulipon nga moy tudlo sa iyang agalon sa pagdumala sa iyang panimalay sa paghatag kanila sa ilang pagkaon sa hustong panahon. Dalaygon kadtong ulipuna nga sa pag-abot sa iyang agalon may abtan nga magabuhat sa ingon. Inigbalik sa Ginoo mga higala. Ang buot pasabot sa mga teksto na dili magtulog-tulog kundi magbuhat ug maayo matagkaron og unya kay mao na idadon sa Ginoo inig balik niya kanang mao nga kinaya. Ecclesiastes 3 versikulo 12 unsa may angay natong buhaton mao ni last natong nga teksto. 3 versikulo 12 nga mao gini iyang ipabuhat sa di pa siya mobalik. Ecclesiastes 3 versikulo 12. Ako nasayod nga walay lain nga maayo alang kaniya kaysa pagkalipay ug sa pagbuhat sa maayo samtang sila buhi pa. Sa pagkalipay sa pagbuhat ug maayo samtang sila buhi pa. Ang teksto nga atong nalitok inyong nadungog mga tigpaminaw ug nakaabli sa ilang mga cellphone, mga friends, atong isilsil sa atong naunag kasing-kasing ang tanang mga butang kay mabot ang panahon matag karon og unya di na to mahibawan nga nagbalik way oras sa utak na nga makaplaganta nga walay mansa ug walay buling ang atong ibarugan. Ang Dios magapanalangin inyong tanan. Nagasalamat sa ato ang Evangelist Carlito Sibwa Senior o ang atong maestro nga diin mo'y nagahatag o mo'y nagabasa aron nga ang usa ka tema, usa ka topic nga ang pagbalik sa Ginoo. So naagi pagbalik sa Ginoo sumala sa balaang kasulatan mo nang sumala pa sa bag-o pa lang nadungog na to nga kinanglan atong klaruhon nga naagita sa eksaktong pagtulunan, eksaktong dalan, nagsunod ba sa balang kasulatan ang atong grupo, wala itong klaruhon. Kaya niya ginigbalik sa Ginoo, kaya ay kaplagan nga
wala di magtuman sa nasulat. Gawas lang sa limuto o sa balang kasulatan. Ayon kitang tanan, alos-alos, nagatuo sa balang kasulatan. Muna nga dagang salamat. Nagpainumdum na to, atong miagi, atong nainumduman, nga dunay ilanan sa pagbalik. Nagkaroon ang pagbalik na. So, atong miagi, ang mga ilanan, gubat, linog, gutom, kamatay. Muna yung mga ilanan, ang mga anak, musuki sa ginikanan. No, muna na yung mga ilanan niya, napaigingon dito sa Daniel 12:4 katong, muswag ang kay balo. Sa una, ang TV, tagagitag TV 1960s murag ang transistor radio sa una doon kay transistor radio murag arangan na kadato na kahimtang pero ang sinihan to apa syudad pero karon ang sinihan ana sa imong bulsa isulod na ang sinihan ngani karon nahimo live ta karon atong oras alas 12 kapin. No, ang ato diya sa 99.9 nga mabati po nato matag Domingo alas 12 antod sa alauna ang takna. Muni usa ka oras ta. Atangin ninyo. Kay samtang ta nag-live karon adlaw nga Sabado maron. Pero ato po ning ato ni ugma dito sa Radyo Bisdak 99.9 na may mutang sa Santa Lucia, Pagadian City. Para yung magtuki, kini inyong nadungog, Pastor Raul Bukal Bukayong, kauban ni Pastor Lidio, Sakluluupon, mga licensed minister sa Philippine Statistic Authority, gatagaan o kagahom, yung presidente na to, si Pastor Miguel Yangwas, kauban sa iyang asawa, Ma'am Remy Yangwas, o sa pagkaukap sila basin unya pa apan makita ni sa tanang friends karon linibo ang atong friends nga makakita so tuguti lang ninyo nga makita ninyo kanunay og madungog ninyo ang matag pulong gikas balang kasulatan og ang sugilanon nganong nahimugsok kining Iglesia Adventista del Séptimo Día atong sekretary dia si Juanito Riguya, Pastor Juanito Riguya, kauban sa ato ang treasurer nga si Ma'am Reme Yangwas, kauban sa tanang kapastoran sa Tibok Pilipinas, sakop nining Iglesia Adventista del Séptimo Día, duha ka pangalan nga rehistrado o doon in English po ni siya kay kanang kidat sila na o ang Seventh-day Adventist Church mo ni ang hubad. So para yung kaya nag-isgot na tumiyagi, nganong nahimugso kining Seventh-day Adventist Church o Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muna nga, dito ni sa 1860. May 13, 1860, Parkville, Michigan, United States of America. Sumala po sa unang sulat, pahina numero 37, na nag-ingon, sa 1860, ang kalaptanan sa pag-organisar sa pamatik usa ka ngalan gipili ang uban naguna-una nga ang iglesia sa Dios dunay naguna-una sa una samtang sila nag-meeting naguna-una ang uban nga gusto po sila ng ngalan iglesia sa Dios angay mao kini unta ang buot ipasabot nila apan ang sentimento nga naghari nga ang ngalan kinanglan mupakita sa tataw nga pagtulunan sa iglesia. Ilang gisagop ay gipakita man ni Sister Ellen G. White ang usa ka panahon ang pangalan kinanglan Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ingon nga maoy himo ang ngalan. Kamo ni dili ni nga pagbuot gyud tawo ni. Ipakita ni. Unsa ang dagway sa kagamanan sa iglesia nga ngalan nga ang gahom sa iglesia ipaluna sa mga sakop sa iglesia uban ang kagamhanang kapangakuhan nga ginatugyan sa mga representative o sa organisasyon o nga opisyalis alang sa pagdumala sa iglesia. Sumala diri sa manual sa iglesia pahina 36 nga nag-ingon
kini nga dagway sa kagamanan sa iglesia nagaila usab sa panagsama sa ordinasyon sa tibuok ministeryo. Ang representante nga dagway sa kagamanan sa iglesia mao kanang anaa sa iglesia Adventista del Séptimo Día. Mao ni nga kining manual sa iglesia nga gipatik sa tuig 1932 o 1932. O manual sa iglesia alang kini siya sa unsang organisasyon nga iglesia. Sumala sa manual pahina 15 nga nag-ingon. So kad sa unang tinugutang pinatik nga manual sa iglesia alang sa Iglesia Adventista del Séptimo Día sa tuig 1932, kini nga manual nagapamatuod sa iyang kaugalingong dili lamang nga magkatabang kundi kinahanglanon gayon. So mo ni. So wa ni magbuot-buot na ay manual nga gisunod. Nagikan sa iglesia mo ni nga giparehistro. Mo ni nga ang problema ngano asa na ron ang Iglesia Adventista del Séptimo Día. Na kining nagtingog ron mo na ni ang grupo sa Iglesia Adventista del Séptimo Día. May nang masabot ta kay sa SEC usaray giaprobahan diri sa Philippines. Pilipinas mo na yato ang angay na itong musabtan. Naarabay pagbalik ang Ginoo niya. Di na to klaruhon. May nang maklaro mo bitaw ning nahimugso kini nga matag Domingo alas 11 ngato sa alas 11:30 na po dito sa 98.3 Energy FM. Na po dito gikuha na to. Niya diri po matag alas 12 diri sa Radio Bisdak 99.9 matag alas 12 yan sa alauna. Mo nga unsang organisasyon sa iglesia isip salin kaning gitawag og remnant. Sumala sa manual sa iglesia pahina 47 nga nag-ingon. Kini nakapatungha sa salin kung Adventista o Iglesia Adventista del Séptimo Día nga nagabantay sa sugo sa Dios ug pagtuo ni Hesus. Makita ni sa Pinariyag 14:12. So sa Biblia na adi mabasa nimo nga nagtuman o nagbantay sugo sa Dios ug sa tinuuhan ni Hesus. Mo ni nga kini nga lana. Mo ni ang Seventh-day Adventist Church ikapitong adlaw semana kay mo ni siya napulo ka sugo na ning ikaupat nga sugo ang gingon nako nga naanag sumikad sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 2 ug 3 nga paghimugso gini sa ato ang kalibutan. Nanadayon ning Sabado, ikpapahulay o the seventh day, ikapitong adlaw sa semana. Mo ni gitawag og salin. Sumala sa atong manual sa iglesia, na Iglesia Adventista del Séptimo Día o Seventh-day Adventist Church, mo ni ang salin. Asa makita? Nang makita sa pahina 47 sa atong manual nga gisulat ni atong 1932. So unsa ang suportar sa Biblia? Nini naagi daghan. Amos 3:7, Mateo 24:29, 30 hangtod 34. Tapos matita sa Pinariyag ug Bugna kapitulo 14 bersikulo 6 ug 10. Napon makita sa Soponias 3 bersikulo 13. Napon makita sa Mikias kapitulo 4 bersikulo 7 ug 8. Napon makita sa Bugna o Pinadayag o Gipadayag bersikulo 14 kapitulo 14 rather bersikulo 12. Napon makita sa Isaiah 26 sa bersikulo 2 o sa Pinadayag 22:14. So, muna nga gikinanglan. Gikinanglan yung kayo nga nata, magtuon yung kay dili ni pwede nga banaon na to, pinasikat sa balang kasulatan o pinasikat sa atong manual nga nasulat sa 1932 o nasulat po sa mga sulat ni Sister Ellen G. White nga itong igsuon nga sila ang unang nakaparehistro dito, nag-organize dito niya itong Mayo 13, 1860. There is sa pahina 2, Iglesia Adventista del Séptimo Día, no, pangutana, unsa man ang organisasyon sa iglesia? Nga unahay bilin o salin.
Sumala sa manual Iglesia pahina 49. Nya numero 13 o page 13 nga nagaingon nga ang Iglesia Adventista del Séptimo dia mao ang nahibilin nga iglesia o remnant church sa in English. So muna siya ang sa manual sa iglesia pahina 49 nga nag-ingon nga kita nagpasakop sa nahibilin nga iglesia nga mao ang Iglesia Adventista del Séptimo dia nga sa in English pa Seventh-day Adventist Church. Na mao ni karon nga yadtong 1993 o 1991 sugdan og kaso. Isugdan anak karong naglogo og cross. Kay gibiyaan man nila ning wa man gid nila iparehistro sa Pilipinas ning mao pangalan dito ra man gyud narehistro sa Amerika. Pag abot diri bag-o pa lang taon nato na parehistro ni. Kay sa manual sa ato pong Batakang Balaod Presidential Decree o batas pambansa. So Republic Act 902-A o naa diha sa batas pambansa bilang 68 o numero 68 nga ang religious society kinahanglan iparehistro sa Securities and Exchange Commission. Ya makasusubo 1905 na abot ang kini nga grupo gidala-dala na pangalan wala iparehistro. Kay Pebrero 7, 1923 ang iparehistro nila ang korporasyon man, wala dili man ang iglesia. To do business ang purpose. Muna nga ang grupo daghan kayo mga Sabadista pero ang restro aning na labi na nang naglogo o cross. Ang restro ana sumala sa sek. Munang dili gini na mo sila kauban gini naglogo o cross kay ang amo katurang nga logo o 3 angels o tulo ka manulunda. Kay kana wala nila iparehistro kay ang iparehistro nila labi na diri sa Visayas 1953 mo gyapon korporasyon. Kunya diri sa Mindanao Mayo 4, 1953 iparehistro gyapon South Philippine Union Mission Corporation of Seventh-day Adventist. Mo na nga ang SEC mo accommodate gyapon. Sumasa kong gingon Corporation Sol gi-accommodate gyapon na sa Securities and Exchange Commission ug muna diha kanang naglogo og cross nga nagdala-dalag Seventh-day Adventist Church dili na siya iglesia ang ilang iparehistro kun dili ang purpose sa ilang pagparehistro to do business mo nang diri sa Mindanao Mayo 4, 1953 ang ilang pangalan South Philippine Union Mission Corporation of Seventh-day Adventist. Morning niya nga diri sa manual sa iglesia sa sulat ni Sister White nagpasabot nga kining salin nga iglesia Adventista del Séptimo dia Seventh-day Adventist dili ka to Seventh-day Adventist Corporation. May nang masabtan niyo pa kayo kay kanang gi-accommodate man gud sa SEC narehistro po sila sa SEC. Pero ang purpose sa ilang pagparehistro to do business dili church. Kay ang simbahan kinanglan masakop ka ani magpabautismo mo magkadaan isa ka ba membro nining salin sumala sa tong manual apat diha dili ka membro diha pipila lang sa tibuok Pilipinas abot lang kay sa akong nabasa diri sa Mindanao kapigatos lang kapigatos lang sa Mindanao ang membro o sa korporasyon kay ang korporasyon sumasa kong gingon kadto lamang corporator ang membro. Kita sa unang panahon ipasakop na ni Iglesia Adventista del Séptimo dia sa ika-12 nga questionnaire sa maong questionnaire kay 1 to 12 man ang questionnaire kay dugay kay kung liman po diha kinanglan sa question ika-12 kinanglan magpasakop kita sa tinuod nga Iglesia Adventista del Séptimo dia
mao ang tinud-anay nga iglesia nining katapusang mga adlaw. So muni sakto ang gisulat sa manual, sakto pod ang sulat ni Sister White. Apan diha ang mga kadagkuhan mora gyud atong nakita na dunay paglapas nga naman. Kay pag-abot sa Pilipinas 1905, wala man ni parehistro dayon. Nabasa na to ang rehistro sa SEC 1923 na, Pebrero 7. Kunya korporasyon ang iparehistro. So giparehistro diya sa SEC pero to do business ang maong katuyuan o purpose. Maong nga kita inanglan atong gining laruhon kay madalata sa mga istorya kay ako ning gituki sumala diha natuki ginato. So karon ato sa ipabasa kay mobalik ko niya taon katong mga nag-shout out o nag-comments. Ato lang basahon niya ha katong nakakita sa atong live. Ato sa komentaryo ni Pastor Lidio Evangelist Mundoy. May hapon ka na itong tanan mga kaigsunan. Anya nagapadayon kita na ining tingog sa kamotoran. Alang nini sa Radyo Bisdak o sa 98.3 sa Energy FM. Nganong gituyo kining programa tungod og alam sa ato nga tanan. Kinangandoy matag dunay tay kalwasan na pinagyod sa atong mga kaigsunan nga karon o nag-update sila sa ilang radyo o sa ilang Facebook kami live karon mga kaigsunan may adlaw nga Sabado. Muna nga ang amo nga diskutan nganong daghan ang nagdala nini nga pangalan. Nasigig ang kunangkon mo gani nagingon ni Pastor Raul nga daghan kayo ang nag-angkon. Kanya kanang naglugog yung cross dili ginamoa. Tungod kay ang among logo tulok ka man nga manulunda. Muna kay bisan asa mabasa, naman na mabasa sa balang kasulatan. Dayon kani nga amo nga programa nga amo ning gituyo tungod kay karon panahon na hapit na gyud mo padayag ang Dios. Sumala sa ato nga pagtuon nga ang Dios naa na gyud sa mga pultahan tungod sa iyang sa ikaduhang pagbalik. Muna gani nga sa 1 Timoteo 6:14 nga 16 nga kita mga kaigsunan kinahanglan wala ginuntay bulig, makaplagan ta nga walay bulig kung bansa at tubangan sa Dios. Tungod kay karon ginatali na bata unsay atong ban sige tag pamakak lisod na kayo na no pag sige ganitang pamakak at tubangan sa Dios ang bakakon di ra maging kaatog langit. Muna nga kita kinahanglan nga ato nga pagtulunan masibok gyud, kinahanglan masibok kay karong mga panahon na atong hinumduman nga ang panahon ang mga ilhanan ato na maging nakita atong aging adlaw ang Sabado atong nabatbat na nga may ilhanan nakita na gyud sa mga tao unya mga tao giro tapalasan masukiyon sa ginikanan unya muswag pong kay balo karon atong nakita tauna ang mga karon sa una tracer karon wa na harvester na uswag yung kay balo. Muna nga hapit na gyud mapadayag ang Dios. Muna nga amo maghangion labi na gyud nga kanang nagdala sa among pangalan labi na giluguhan pag ilang cross. Di na mayo kay malipat ang tao na ayaw lipat-lipatan ninyong mga tao. Tungod kay kanang paglipat-lipat dili na mayo atubangan sa Ginoo. No? Muna nga kanang sige gwales sa Diyo nga kami ang tinuod nga Iglesia Adventista o Seventh-day Adventist maila na o kwan sila bagyod ang ilang Kristo o sakto ta ato nang tukyon dito sa PSA ato nang mato ta para ato mahibalan kung sila bagyod tinuod ang nagdala ni anak nga pangalan kay
daghan kayo moingon nga kami nagdala unya naglugong cross. Di man na, di man ta naglugong cross. Aron may balan na unsa ang ilang gusto. Pareha ni Pastor Labadan. Ang ilang logo cross gyapon. Crown nga nay cross. Katong Marso 4, 1983. Ang unang pastor, presidente mao si Eduardo Salpane. Mo nang among natuki mga kaigsunan, mo ganing hawa mi. Kini ni ang mga grupo diha migikan. Kini korporasyon nga naglugong cross diha pun migikan. Kanang kang Pastor Labadan diha pun migikan. Among natuki nga dili gyud. Dili sila may tinuod nga nagdala na anak nga Iglesia Adventista o 70 Adventist Church. Muna yung tapla si kautuhon, hinaot nga maukap atong mga hunaw na kay di gani na to dili ukbo na to atong huna ingon si Usias 4:6 nangalaglag akong katawan tungod sa kakulang sa kebalo. Muna aron di ta malaglag atong panikamutan nga mohawa mahibalota ingon sa pinadayag 18:4 gumula kamo akong katawan aron kamo dili makaambit sa hampa. Muna yung akong ibalik sa ato nga ministro pastoral. Pastor Lidio. Ngayon, gusto ko ng tanan mga kaigsunan. Karon nga kuntuhon, among gipadayon kini among mga komentaryo nga tinuod. Kung dili ka magtinuod, sumalas sa pinaday 21 sunugon man na. Busa naay usa ka bisita ni hari karon dire sa amo ang simbahan. Nga amigo na mo gikas ko 4. Nga ako siya gipungutana nga usa may logo na 3 angels message ikaw na dila nimo so wala ko siya dala pagka na kaya ron makita na kung tinuod na nang istorya. Kay kanang imong istorya dugay ko diha hapit muli pa katuig nihawa gyud ko kay dili na tinuod ang dala sa Iglesia Adventista del Séptimo Día of Seventh-day Adventist Church. Mao nga ni ikaw toon ang amo mga komentaryo karon may tungod sa tinuod nga iglesia nga nasulat gikan sa silat Mrs. White nga walay laing tinuohan o karaan nga pangalan nga balikan sa atong manluluwas kundi kini ng Iglesia Adventista del Séptimo Día Seventh-day Adventist Church. Mao nga ako naumusta po ko sa kang Pipi ato karon sa Amerika. Ako uyuan sa akong asawa ug si Bibing na karon sa Amerika sa California. O kang amigo po ni Gina manapod sa gawas sa nasod nga nagtutok sa atong live karon. Ako silang abi-abi aron nga magkita sila sa mong mensahe sa kaluwasan. Ang karaan nga nagbarog ini ng Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mao nga nining takna sa kontrol among gihagyo ang tanan nga mga nagtigpaminaw. Kay kung dili mo minaw ini nga pagpahibalo na mo dili na mo mahay na mo kay amo mo gisultian sa tinuod yun. Nga walay lain nga dala sa Iglesia Adventista del Séptimo Día kami ra gyud nga nakarehistro sa Dinis Pagadian, PSA, Philippine Statistics Authority. Mao nga amo ipabalo, dinay amo pagwali, tibok kalimutan, pinakasulod kini sa live sa YouTube. Aron nga dili na mo magmahay, kay maabot niya ang pagsiras kaluwasan. Kanang gigalag pagsiras kaluwasan, nga badlungo na ang magmensahe sa kanginan, nga dili na pwede. Muna sira na na. Samtang wala pa mo sira ang kalawasan, wala pa yung magbadlo nga hulong na, kinanglan magalagad ka mo sa dili pa mo sira. Kung dili ka mo makalagad ini ng iglesia, sigurado yun nga masunog ka mo sumala sa pinariyang Kapitulo 21, versikulo 8. Busa nining taknahan, ang ako nga kaila diya sa 4-4, nga nanaroon silang dungnong pasagop, ako siyang ingnan nga pagdalag yun ni Kristo, kamubay kadala. Busa ni ikaw doon magkagsunan, amo ipabalo ka ninyo nga amo gisigutan karon mao ang karaan nga iglesia
nga nakasumay gid sa manual sa basahon. Among gihanyo ang tanan nga mga kaigsunan o makahigalangan ng paminaw. Inaot pa nga ang balang espiritu, magagiya kanila. Aron nila masabtan kining mga pulong among gipasibya. Among gipasibaw sa kanginan sa 98.9. Aron nga pagpahibalo kanila. Aron sila kauban kanamo. Makahimo sila sa pagpangalagan. Aron nga sila kauban kanamo pagkabatod silang paglaom sa kaluwasan. Busa din kautuhon among gihangyo nga dili na pwede nga maglangay-langay pa kung dili karon na sumala sa 2 Korinto Kapitulo 6 versikulo 2 karon na ang kaluwasan dili ugma. Kung nakadungog ka mo nining takna karon kinahanglan dili mo maglangay aron nga makalagad pa mo. Busa ning takna sa kautuhon among gihanyo nga kini amo mga komentaryo dili bakap kun dili tirod kay nagsubay mi sa gyud sa lagda nga mga karaan nga pagtulunan gipresto ni Mrs. White adtong 1860. O dining kautuhon among gihangyo nga manduan unta ang inyong mga una-una kasing-kasing nga makabaton kamong tininood nga pagpangalagad sa Ginoo dili kay tiyo-tiyo. Akong ibalik si pastor sa iyang mensahe. Okay, salamat. Doon ay mga komentaryo ang atong pastor o atong evangelist. Ang pagbalik sa Ginoo hapit na. Kaya ang ilanan naanagyod. Nakita na natong ilanan suma sa Mateo 24:4-5. Gubat lino gutom kamatay. Nana. Ang kamatay pandemic. Ang gutom nahapit na 80 ang no, 70 naman siguro. Dolan 70 na ang atong pan yung madayon ni nga murag karong sunod semana do na nay dugang na po mga dili mo minus mga 10 ang idugang. Sumusobra na murag mag-80 ng atong gasolina ang gutom. Grabe ka gutom na gyud. Natuma na. Gutom. Ya linog sige pong linog nagkalain-lain lugar naapod. Gutom, linog, kamatay o gubat nasod batok nasod na pagdayon ang Ukraine o Russia. So ang pagbalik sa Ginoo adol na sama sa kawatan. Wa ta masayon. Kini nakaila mo ani kay naapod siya sa radyo per mega Sibya. Kay ilahaning district pastor sa una sa Davao nga mao si Israel Villaber. Nagsige po nigualay sa radyo, nagsigdalaan ang amuang restro sa security sa Mission, Iglesia Adventista ng Septimo dia, Seventh Adventist Church. Pero ang iyang giparistro ani sa sect, Loud Cry Ministry. Pero makasusubo nga sige siya nagdalo ng among restro mo nang ibadlong po na mo siya. Pero diri sa Galugo Cross nga katanawan ang ilang kwan. Akong ipakita ninyo ang bagong logo karon. Sa una 3 Angels pa sa 1860. So basta kung giingon, first legally organized 1860. Pero sa ilang mispa, mo ni ang nakita sa mispa, bago, mo ni mispa, bagong logo, nga cross na gyud. So, sunod topic na to atong isgutan kung ang cross ing uyon bang Ginoo ni uyon ba na nabas balang kasulatan kining logo nga cross. Pagkatoliko ra man gyud pero nganong gilogo ni nila. So dahil akong hinungdan ana. Wa mo ning gipahibalo ninyo nga usa lagi restro sa Iglesia Adventista ng Septimo o Seventh Adventist Church. Nitong 1990 December 20 diya sa security sa Mission kaya na nakalatid ka balaod nga Republic Act 902-A batas pambansa bilang o numero 68. So unsa may bag-o nila? So mara ni sa MISPA kay ilang ipagawas gi-implementar niya atong 1996 kay gimitingan nila sa Amerika sa Costa Rica, USA nga logo na gyud og cross. So doon na dako kabaguhan. Kini si Israel Villaber naglugo og cross dalon ang Iglesia Adventista del Septimo Dia o Seventh Adventist Church. December na nga tao pasalaag ay ang iyang restro Loud Cry Ministry kay di po siya sakop aning Seventh Adventist Corporation. Akong basahon
The Mindanao Daily Mirror, kay kini yung Daily Mirror, iyan is korporasyon sa Seventh Adventist Corporation. To kung gingon nga nakarestro sa SEC, pero naa sa Corporation Sol. Kay duha man lagi ang gi-accommodate sa SEC. Ang Security and Exchange Commission duha ang gi-accommodate, nag-accommodate siya sa religious society, religious organization o kanang na ang Corporation Sol. Ang Seventh Adventist Corporation diyan sa Corporation Sol sila to do business. So na sila pamantalaan. Gitawag ni Daily Mirror. Nagsugod niya atong 1950 o since 1950 kining mantalaan Daily Mirror. Na sila sulat natong Miyerkules, Mayo 23, tuig 2012 nag-ingon Davao Mission PO Box 80 o 80341 5 Palm Drive, Bahada 800 Davao City, Philippines. Email address dmsda@yahoo.com. The public is informed that Mr. Israel C. Villaver, also formerly known as Pastor Israel C. Villaver, and the Love Crime Ministry, muna yang iparistro, is not in any manner connected with the Seventh-day Adventist Church. So kini akong gibasa, dili na mo Iyan ni sa Seventh-day Adventist Corporation, katukong ingon nga naristro nga nasa Sekyapon, pero Corporation Sol. Kay duha lagi ang grupo nga gi-accommodate. Kung magnegosyo ka diha, maghimo ka corporation o negosyo, Corporation Sol dito ka nga grupo. Pero sa religious society na po namong grupo kini Iglesia Adventista ng September o Seventh-day Adventist Church. Kini si Israel Villaver, pagpasalaan din nato ninyo pirmi kanunay. Katuwa makabalo. Kay ang iyang danon, Seventh-day Adventist Church, mao ni siya mo ni siya. Anya, iyang dala, Seventh-day Adventist Church, dahil Iglesia Adventista ng September amuan ng restro. Gani, pahilog kaso si Paterno Diaz ana o si Restituto Sabate napilde atong 1991. Kaya naparestro ni 1990, December 20. Apan, pagkabalo nila, kaya ang ilang restro, Seventh-day Adventist Corporation, Pebrero 7, 1923, sa Luzon, Dres Visayas, 1953, sa Mindanao, May 4, 1953, pagkabalo nila nagparestro 1990 yan yung Seventh-day Adventist Church, ilan na yung kasuhan. So naadari ang dokumento nga among gawiran kung kinsay makigtagbo, makigsugat, among ipakita. Magtagbo ta, bisag kinsay nga pastor ninyo diya nga naakaroon sa Corporation Sol nga kadalapod gyapon sa among ngalan Seventh-day Adventist Church, gidalapod gyapon ang Iglesia Adventista, pero makasusugo kay galugo na mo cross. Kanya ang giingon diri ang logos, Three Angels Message Man, 1860. Wala man ni mausab. Kamu na may kausab, gi-implementar ninyo 1996. Unang nagprograma mi sa radyo, iawat na lang, nag-live puta karon matag Sabado, iawat na lang ang makakita o makabalo. So, atong friends diri sa Facebook, nas mga 8,000. No, kung itong makakita, makabalo, ipahibalo po na ninyo. Nga makikitagpo si Pastor Raul, kaya kung gisulti nga napildi kaso si Paterno Diaz o si Restituto Sabate, nahuman 2001. 1991 gisugdan ang kaso, hapit kapin kung kulang mga 8 katuig. Napildi sila. Kaya na naman sila ikaw yung restro, dito mas sila nabilong sa to do business and purpose. Corporation Sol. Samtang kining Iglesia Adventista ng September Seventh-day Adventist Church, December 20, 1990, dito siya sa religious organization nga naay Batakang Balaod nagmanda, Republic Act 902-A, Batas Pambansa bilang 68 o numero 68. Nung muna kinipong tawa, napasalagon po mo. Napagidiha sa radyo. Kana si Josue Mausay Jr., yung kaagdudong. Pasalagon po mo na, magsigipog daladala o Seventh-day Adventist Church, magsigipog daladala o Iglesia Adventista ng September.
Apan naibaw siya nga ang ilang rehistro Marso 4, 1983 nga ang rehistro ana dili Seventh Adventist Church, dili Iglesia Adventista del Septimia. Unsa man? Seventh Adventist of Northeastern Mindanao Mission o Incorporated. Mo na rehistro niya andalon Iglesia Adventista del Septimia. Seventh Adventist Church pareho na pud ani ni Israel Villamir. Nga niya pong dalon, Seventh Adventist Church, Iglesia Adventista del Septimia, di ba na pwede magdupli niya sa SEC o Securities and Exchange Commission. Unsa ka Villamir? Loud Cry Ministry. Unsa kang Dudong Mahusay Jr.? Seventh Adventist of Northeastern Mindanao. Ano niya ang klaro nga rehistro? Ang amo ka na, Iglesia Adventista del Septimia. Amo ni siyang, doon na tayo comparative message nga niya karon. Galay puta aron nga masayon dili man ay amo panghilabot ang amo lang nagbadlong men taon anang nagdala-dala kay kamo nga maanha diha mapasalaag mo kay naay mga taong December naay mga propeta nga mga bakagon okay kung magsigigig pamakak na Jeremias 9 na dilisgrasya na pinadayag 21:8 mga katalawan o bakakon dili kadtong langit pinadayag 21:7 ang bakakon at tugid siya sa linaw nga kalayo dili gyud kasulod sa gingarihan sa Dios. Napuna sa siyam nga balaod Exodo 20 bersikulo 16 dili magsaksig bakak. Ya naa diya sa maong sinulat nga kung magsigig pamakak Juan 8:44 ang ilang amahan maong yawa mo nang dili likayan gyud ta nato mo nang ibadlong kay basig kamo pod nadala mo ani mga tawana nga ingon sila kay sumala sa kay karaang dalan magining Iglesia Adventista del Septimia wala iparehistro pagsulod sa Pilipinas. Isulod si Caldwell nakaparehistro 1923 Pebrero 7 pero korporasyon dito sa Securities and Exchange Commission Corporation Sol ang ilang dito nga grupo kay sumas kung gingon ga-accommodate gyapon ang SEC Securities and Exchange Commission sa grupo nga mag negosyo to do business. Iskutan ta na, unsa man gini ilang gustong bisneson. Susunod nato, o unsa kani cross nga logo, asa man ni gagikan ato po na iskutan sa sunod nato nga mga topic. Una nga inaot nga di mo mapasalagan ni mga tawana. Ini si Israel Villamir, wala po ni makauban. Ato pa lang Mayo 23, tuig 2012, doon na gikuha nila sa ilang pamantalaan mantalaang opisyal sa ilang Daily Mirror nga diri sa Mindanao. Your exponent to truth and progress mo ni ang Daily Mirror. Ato pa lang 2012, Mayo 23, wala na ni, giagpong na ni nila. Wala na, dili na nila kauban. Nya kadala-dala po ni nga muarong pangalan nga Iglesia Adventista del Septimia, Seventh Adventist Church nga among giparehistro sa Securities and Exchange Commission. Sama po ni kang Dudong Mahusay Jr. Ipahiling kaso ang ilang presidente na si Pastor Eduardo Labaran Sr. niadtong 2013. Usa ka tuig ra 2014 na pilde dito sa Caraga Region. Happy Sabat. Matod pa ni Estrella Andahar diha sa Caraga Region atong igsuon. Kumusta mo diha Caraga Region? Kumusta mga taga Davao? Kumusta ang mga taga Luzon? Magandang tanghali sa taga Luzon. So, bawat Sunday, isang oras ang ating programa dito sa 99.9 at saka naka-live tayo ngayon sa FB o Facebook. 1 hour ang atong gibayran diya sa Radyo Bisdak 99.9. So, muna, naghan kayo nag-like. So, kanilang ang ato ang kunya na lang tamo reply kung magkuhan mo. Kaya itong miagi, si Pastor Yangwas o si Ma'am Remy, Pastor Mike Yangwas o si Ma'am Remy Yangwas sa Davao, ang presidente ani nga nagaprestro kami, muni siya ang ni Dipinsa pagkaso ni Paterno Diaz o ni Restituto Sabate niadtong 1991. Dayon nahuman in taon balik-balik si Pastor Miguel Yangwas dito sa Manila, sa Pasay.
8 ngadto sa siyam o kapin kung kulang. Ngayon kaso na po ni si Eduardo Labadan kay gusto nila nga ilugon kini pangalanan. Ano yung Iglesia Adventista na September, Seventh Adventist Church, wala kaya po mo daw, pagka 2014, napili po ni si Eduardo Labadan Sr. Ano nga, nangapili naman mo kaso, ay na rin yung dalaan ng Iglesia Adventista na September, Seventh Adventist Church, naman mo ikaw kalingong restro. Anong napili mo kaso, kay ang restro nga kaugalingon sa ni Pastor Eduardo Labadan, isa-isay ng Mundoy, Evangelist Mundoy Bukayog, nga Marso 4, 1983, ang presidente niyong una si Eduardo Salbani, Pastor Eduardo Salbani. Yan report sa pagparehistro sa korporasyon, Pebrero 7 sa Luzon, 1923. Dire sa Visayas, 1953. Sa Mindanao, diya particularmente sa Cagayan, o ang rehistro po, South Philippine Union Mission Corporation of Seventh Adventist. O niya, Mayo 4, 1953. Pagpahil yung kaso, napildi. Pagpahil yung kaso ni Restituto Sabati o ni Paterno Diaz, napildi. 8 katuig pong antos. Kinsa man yung nagatubag kaso, si Pastor Miguel Yangwas o Mike sa Davao karon. Munang kauban ni Remy o ang iyang pamilya nagtanaw nato ato miyagi wa nato makuan kay nahuman ang atong live. So uban pang mga pastor, Pastor Juanito Riguya ana po diya sa Davao sa atong national office. Sa tanang mga kaigsunan nga nagasuporta na ni nganong nahimugso kining Seventh Adventist Church, Iglesia Adventista del Séptimo Día nga programa sa radyo o sa atong matag live nga matag oras kay aron mapadungog na to. Kay daghan kayong nagpasalaag na to karon nasa radyo, nasa TV. Bisti sila ang gadala sa logo. Ingnon po nila nga sila gadala. Ang logo ta di ay ni kwala. Aron may bawo mo, ang logo nila ni Dudong Mausay Jr. nakarehistro sa Marso 4, 1983. Crown, ang nasulod sa crown, cross. Muna ilang logo. Karon balibad sila na pero naana. Batanawa ninyo sa Securities and Exchange Commission. Maupod na ini. Mo ni nga ang logo ni grupo ni Paterno Diaz nga naapod si Villaver kini nga nag-angkon nga napa siya diha karon. Logo gyud nga atong 1996 giimplementar. Kay gibitingan sa Costa Rica, USA, ay implementar mo itong pag-abot sa Pilipinas, implementar 1996, atong logo, mga cross na. So, wa naman tayo igong panahon nga makikuban pa ninyo. Ang sa sunod, ikayon, alang sa atong ipasalamatan ang nag-like, dagan po nag-share, o atong pasalamatan po ang mga kaigsunan nga nagsuporta aning atong programa. Duha ka rehistro ang atong gidala kay gibayaran tani sa Securities and Exchange Commission. Iglesia Adventista del Séptimo Día gin-English ni duha gyud ka rehistro, Seventh Day Adventist Church nga nakalogo og 3 angels message. So kanang naglogo cross nga kaangkon-angkon Seventh Day Adventist Corporation na. Katong naglogo silang Labadan cross gyapon. Mao na. Lahi nila cross ang logo. So, mag-ampo ta, Pastor Lidio? Amahan nga maluluyon, gamanan sa tibok kalibutan. Kini nga mong ipasibaw sa kanginan 99.9. Ikaw mga panalangin sa mga pulong ngadto sa pagkatawan nga patalihog. Aron nga dili pa musira ang kaluwasan, makalagad sila ini ang Iglesia Adventista del Séptimo Día. Salamat sa pagtubag, dawat ang pinasaylot, pinagisbugtungan at ngawag personal manluluwas. Amen.